Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa bigat ng pananahimik at sa tapang na bumangon mula sa pagkakalugmok? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kung minsan, ang pinakamalakas na sigaw ay hindi nagmumula sa bibig, kundi sa isang pusong napuno at nagpasya ng kumilos. Sabi nila, ang sugat na dulot ng masasakit na salita ay kayang maghilom. Pero paano kung ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmula sa salita, kundi sa katahimikan ng taong inaasahan mong magiging iyong tagapagtanggol? Ito ang kwento ni Liwayway at ang kanyang mahabang pagtitiis na nauwi sa isang hindi malilimutang pagwawakas. Ang katahimikan sa hapagkainan ng mga Salazar ay may sariling bigat. Hindi ito ang uri ng katahimikan na nagdudulot ng kapayapaan, kundi isang katahimikang puno ng mga salitang hindi binibigkas, mga matang mapanuri, mga paghingang may himig ng pagkadismaya. Para kay Liwayway, ang almusal ay hindi na isang masayang simula ng araw, kundi isang pang-araw-araw na pagsubok sa kanyang pasensya. Sa kabisera ng mesa, nakaupo si Konsolasyon, ang kanyang biyenan, na may tinging kasing talim ng kutsilyo. Bawat subo ni Liwayway, bawat galaw ng kanyang inang si Sinag, ay tila sinusukat at hinuhusgahan. Sa tabi nito, si Corina, ang kapatid ni Lino, ay tila anino ng ina. Laging may ngisi sa labi, handang sumang-ayon sa anumang panlalait na namumutawi sa bibig ni Konsolasyon. Dahan-dahan lang sa pagkuha ng kanin. Sinag, sabi ni Konsolasyon. Ang boses ay kalmado, ngunit may kamandag. Baka maubusan ng anak ko. Kailangan niya ng lakas para sa trabaho. Napayuko si Aling Sinag. Ang kutsara sa kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Pasensya na po. Mahinang sagot niya. Halos pabulong na lang. Gusto sanang magsalita ni Liwayway. Gusto niyang sabihin na siya ang bumibili ng bigas na yon, na ang lahat ng pagkain sa lamesang yon ay galing sa kanyang pinagpaguran. Ngunit pinili niyang manahimik para sa kapayapaan. Iyon ang lagi niyang sinasabi sa sarili, para sa kapayapaan. Sumulyap siya sa kanyang asawang si Lino, naghahanap ng kahit kaunting suporta. Ngunit si Lino ay nakatutok sa kanyang cellphone, abala sa pag-scroll, tila walang naririnig, tila walang nakikita. Ito ang kanyang paraan ng pagtakas, ang pagbubulag-bulagan sa tensyong namamagitan sa kanyang pamilya at sa asawa't biyenan nito. Nang matapos ang almusal, agad na tumayo si Aling Sinag upang magligpit ng mga pinagkainan. Iyon ang hindi nakasulat na patakaran sa bahay na yon. Siya at si Liwayway ang laging nagsisilbi. Hayaan niyo na po, inay. Ako na po riyan. Alok ni Liwayway. Wag na anak. Kaya ko pa. Sagot ni Aling Sinag. Pilit nang ngumingiti. Habang maingat niyang dinadala ang mga plato, papunta sa lababo, nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Marahil dahil sa edad, o marahil dahil sa bigat ng mga matang nakasunod sa bawat kilos niya. At sa isang iglap, nangyari ang hindi inaasahan. Isang plato, ang paboritong porselanang pinggan ni Konsolasyon na minana pa raw nito sa kanyang lola, ay dumulas mula sa kanyang mga kamay. Ang tunog ng nabasag na porselana sa sahig na baldosa ay umaling-aungaw sa buong kabahayan, kasing lakas ng isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Napatigil ang lahat. Si Konsolasyon ang unang bumasag sa panibagong katahimikan. Ayan na nga ba? Sinasabi ko na nga ba? Sigaw niya, ang muka ay namumula sa galit. Wala ka na talagang ibang ginawa, kundi maging pabigat sa bahay na ito. Pati ba naman ang alaala ng aking ina? Sisirain mo pa? Hindi ko po sinasadya, Konsolasyon. Naiiyak na sabi ni Aling Sinag, habang nanginginig na pinupulot ang mga piraso ng basag na plato. Huwag mong hawakan yan, baka lalo ka lang makasira. Dagdag pa ni Corina, may halong pang-aasar. Ang mga mata ni Liwayway ay napako kay Lino, naghihintay, nagmamakaawa. Magsalita ka, Lino. Pakiusap,
Ipagtanggol mo ang nanay ko. Ipagtanggol mo ako. Tumayo si Lino. Sa isang sandali, umasa si Liwayway. Ngunit ang mga mata nito ay hindi napunta sa kanya, kundi sa ina nito na nagwawala. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkalito, ng pressure, ng galit, na hindi para sa ina, kundi para sa pinagmulan ng gulo. Humarap siya kay Aling Sinag na nakaluhod pa rin sa sahig, umiiyak, at mula sa bibig ng kanyang asawa, lumabas ang mga salitang tuluyang dumurog sa puso ni Liwayway. Ano ba naman yan, nanay? Kahit kailan talaga? Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Lino sa buong bahay. Isang simpleng plato, hindi mo pa mahawakan ng maayos? Bobo! Ang salitang bobo ay tumama kay Liwayway na parang isang sampal. Mas masakit pa sa sampal. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng pagwawala ni Konsolasyon ay biglang nawala. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang tibok ng sarili niyang puso na unti-unting nadudurog. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang tingin mula sa kanyang ina na napahagulhol at ibinaling ito sa kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Ang lalaking nangako na proprotektahan siya. Ngunit sa mga sandaling iyon, hindi na niya nakilala ang lalaking nakatayo sa harapan niya. Ang mukha nito ay pamilyar, pero ang mga mata nito ay mata ng isang estranghero. Isang estrangherong walang pakialam, isang estrangherong kaduwagan ang pinili kaysa sa pagmamahal. At sa malamig at nakakabinging katahimikan na sumunod sa sigaw nito, alam ni Liwayway na may isang bagay sa loob niya na nabasag din at hindi na kailanman mabubuong muli. Walang nagsalita pagkatapos ng insidenteng iyon. Inalalayan ni Liwayway ang kanyang ina na tumayo. Inihatid sa kanilang silid at pinakalma. Hindi na niya nilinis ang mga bubog sa sahig. Hinayaan niya lang ang mga ito roon. Isang testamento sa mga bagay na tuluyan ng nabasag sa bahay na yon. Nang pumasok si Liwayway sa kanilang kwarto ni Lino, ang gabi ay tila mas madilim at mas mabigat kaysa dati. Humiga siya sa kama. Tumalikod sa pwesto kung saan karaniwang nahihiga ang kanyang asawa. Ang bawat sulok ng silid na dati nagsisilbing kanlungan nila ay parang pader na ngayon, naghihiwalay sa kanila. Maya-maya pa, naramdaman niyang bumukas ang pinto at pumasok si Lino. Narinig niya ang marahan nitong mga yabag, ang pagtanggal nito ng damit, at ang pagbigat ng kabilang bahagi ng kama. Ilang minuto silang parehong gising sa dilim, pinakikiramdaman ang isa't isa. Ang bawat paghinga ni Lino sa tabi niya ay parang pako na ibinabaon sa kanyang sentido. Hira! Basag ni Lino sa katahimikan. Ang boses ay halos pabulong. Mahal! Hindi kumibo si Liwayway. Nanatili siyang nakatalikod. Ang mga mata ay dilat na dilat sa dilim. Naramdaman niya ang kamay ni Lino na marahang dumapo sa kanyang balikat. Sa isang iglap, nanigas ang buo niyang katawan. Isang haplos na dati nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay ngayoy parang naglalagablab na bakal sa kanyang balat. Dahan-dahan siyang umusog palayo. Isang maliit na galaw, ngunit sapat na para iparating ang mensaheng ayaw niyang magpatuloy. Naramdaman ni Lino ang pag-iwas. Inalis niya ang kanyang kamay. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila. Mas makapal, mas mabigat. Hira, patawarin mo na ako. Pakiusap ni Lino. Ang boses ay puno ng pagod. Pagod lang talaga ako kanina galing sa trabaho. Alam mo naman si Mama, mahirap kalabanin. Iyon na yon, ang paliwanag na laging ibinibigay. Ang dahilan na paulit-ulit niyang naririnig. Pagod lang ako. Alam mo naman si Mama. Tila ba ang pag-unawa ay obligasyon ni Liwayway, habang ang pagtatanggol sa kanila ng kanyang ina ay isang pagpipilian lamang para kay Lino. Isang pagpipilian na hindi nito kailanman pinili. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang isumbat ang lahat ng taon ng kanyang pagtitiis. Ang bawat patak ng luha ng kanyang ina.
Ang bawat salitang mapanlait na tiniis nila sa loob ng bahay na yon, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig dahil napagtanto niya, sa wakas, na ang katahimikan niya ang kanyang magiging pinakamalakas na sagot. Sa gitna ng dilim, biglang nagbalik sa kanyang alaala ang isang tagpo mula sa nakaraan. Ang kanyang ama, ilang buwan bago ito pumanaw. Nakaupo sila sa beranda ng bahay na ito, na noon ay bagong-bago pa. Iniabot sa kanya ng ama ang isang sobrang makapal at isang pamilyar na kimpal ng mga susi. Ang mga kamay ng kanyang ama ay magaspang dahil sa trabaho, ngunit ang hawak nito sa kanya ay puno ng kalinga. Ito ang kuta ninyo ng iyong ina, Liwayway, sabi nito. Ang boses ay malumanay, ngunit matatag. Ang iyong kanlungan, wag mong hahayaang may sisira nito, at wag mong hahayaang may aapak sa inyong pagkatao sa loob mismo ng mga pader nito. Ang salitang kuta, ang kanilang pauday, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang kuta na matagal na niyang hinayaang sakupin ng iba. Pinakiramdaman niya ang paghinga ni Lino. Nang marinig niyang lumalim ito, isang hudyat na nakatulog na ang kanyang asawa, dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Bawat galaw niya ay maingat, walang ingay. Nagtungo siya sa luma nilang aparador na gawa sa nara. Sa pinakailalim na bahagi nito, sa likod ng mga luma niyang damit ay may isang maliit na baul na gawa sa kahoy. Hinila niya ito palabas. Mabigat ito, hindi lang dahil sa laman, kundi dahil sa bigat ng mga pangako at alaala na nakapaloob dito. Binuksan niya ito. Sa loob, nakasalansan ng mga dokumento. Ang titulo ng lupa at bahay, nakapangalan sa kanya, Liwayway Fernandez, at sa ilalim nito ay ang isang nakatuping liham na isinulat ng kanyang ama. Hinaplos niya ang kanyang pangalan sa titulo. Tila ngayon lang niya naramdaman ang tunay na kapangyarihan ng mga papel na yon. Hindi ito simpleng pag-aari. Ito ay sandata. Ito ay kalayaan. Bago siya bumalik sa kama, napahinto siya sa harap ng salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang Liwayway na kilala niya. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng lungkot o pagmamakaawa. May ibang kislap na sa mga yon ngayon. Isang kislap ng apoy, ng desisyon, ng isang bagay na matagal nang natulog at sa wakas ay nagising na. Hindi na siya bumalik sa pagkakahiga. Umupo siya sa isang silya sa tabi ng bintana, yakap-yakap ang baul at hinintay ang pagsikat ng araw. Kinaumagahan, bago pa man magising ang buong kabahayan, kumatok siya sa silid ng kanyang ina. Nadatnan niya itong nakaupo sa gilid ng kama. Ang mga mata ay namumugto pa. Inay, sabi ni Liwayway. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng isang desisyong hindi na mababago. Mag-empake na po kayo. Aalis tayo. Nagising si Lino sa isang kakaibang pakiramdam. Ang sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha ay tila may dalang lamig, at ang espasyo sa tabi niya sa kama ay bakante at malamig na rin. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Wala si Liwayway. Kumunot ang noo niya. Karaniwan, nauuna siyang magising, o kung hindi man ay gigisingin siya ng mahinang paggalaw ni Liwayway habang naghahanda ito para sa umaga. Ngunit ngayon, ang buong silid ay tahimik. May kung anong kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bumangon siya, suot pa ang damit na pantulog, at lumabas ng kwarto. Hira, tawag niya. Ang boses ay bahagyang paos pa. Walang sumagot. Ang katahimikan sa bahay ay nakakabingi. Walang amoy ng kape, walang tunog ng paghahanda ng almusal. Tila isang ababandonadong lugar. Habang bumababa siya sa hagdanan, doon niya nakita ang isang eksenang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Sa may pintuan nakatayo si Liwayway at ang kanyang inang si Aling Sinag. Sa tabi nila, 2 maleta, handa nang umalis. Hira, ulit niya, ngayon ay may halong pagtataka at hindi maipaliwanag na takot.
Saan kayo pupunta? Ano ang ibig sabihin nito? Tumingin sa kanya si Liwayway. Ang mga mata nito, na dati puno ng pagmamahal at pag-unawa, ay blangko ngayon. Malamig, tila nakatingin sa isang pader at hindi sa asawa nito. Aalis na kami, Lino. Simpleng sagot niya, walang bahid ng anumang emosyon. Aalis? Nagbibiro ka ba? Natatarantang sabi ni Lino. Mabilis siyang lumapit at humarang sa pintuan. Ang mga braso ay nakaunat na parang gustong harangan ang buong mundo. Hindi kayo aalis. Mag-usap tayo. Hira, pakiusap. Mag-usap tayo ng maayos. Tapos na tayong mag-usap, Lino. Sagot ni Liwayway. Sa katunayan, hindi naman talaga tayo nag-usap. Ikaw ang nagsalita. At ako, sa wakas ay nakinig. Ang ingay ng kanilang pagtatalo ay umabot sa tenga ni Konsolasyon. Bumukas ang pinto ng silid nito at lumabas ito kasama si Corina. Parehong nakaduster pa. Ano ang kaguluhan nito? Tanong ni Konsolasyon. Ang boses ay matinis. Nang makita niya ang mga maleta, ang kanyang mukha ay nag-iba ng anyo. Mula sa pagkainis ay naging isang maskara ng pagkukunwaring biktima. Diyos ko po! Lino, anak! Ano ito? Itinatakas ba ng asawa mo ang nanay niya? Hindi ko po siya itatakas. Kusa kaming aalis. Matigas na pagtatama ni Liwayway. Dito na nagsimula ang drama. Humawak si Konsolasyon sa kanyang dibdib. Tila hirap huminga. Aalis? At saan naman kayo pupunta? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa inyo? Pinatira namin kayo dito, pinakain. Ito ang igaganti ninyo? Walang utang na loob. Sumabat si Corina. Kaya nga ma, grabe siya kuya. Siguro ayaw niya lang talagang pagsilbihan ka at si mama. Gusto niya ng buhay reyna. Hinarap ni Lino si Liwayway. Ang mga mata ay nagmamakaawa. Hira, narinig mo ba sila? Pakiusap. Huwag mong gawin to. Huwag mo kaming ipahiya. Isang mapait na ngangiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Ipahiya. Kailan ninyo ba ako hindi ipinahiya? Lino, kailan ninyo ba hindi ipinahiya ang nanay ko sa loob ng bahay na ito? Natahimik si Lino. Ang mga salita ay tumama sa kanya ng may bigat. Sumugod si Konsolasyon. Ang mga daliri ay nakaturo kay Liwayway. Aba't sumasagot ka pa? Anong karapatan mong magsalita ng ganyan? Pinalalayas mo ba kami sa sarili naming pamamahay? Ito na ang pagkakataon. Tinitigan ni Liwayway ang kanyang biyenan, diretso sa mga mata. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay malamig at puno ng isang bagay na hindi pa naririnig ng pamilya Salazar mula sa kanya kailanman. Kapangyarihan. Pag-uusapan natin kung kaninong pamamahay ito. Pagkasabi niyon, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ina. Tara na po, inay. Walang nagawa si Lino, kundi mapatitig. Habang ang kanyang asawa, na may determinasyon sa bawat hakbang, ay nilagpasan siya. Binuksan nito ang pinto. Hindi man lang ito lumingon pabalik. Hinila niya ang kamay ni Aling Sinag, na yumuko na lamang, at sabay silang lumabas. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay hudyat ng isang pagwawakas. Naiwan si Lino na nakatayo roon, tulala. Sa likod niya, ang mga sigaw at sumbat ni Konsolasyon at Corina. Ngunit hindi niya yon naririnig. Ang tanging laman ng isip niya ay ang huling mga salita ni Liwayway at ang lamig sa mga mata nito. Sa labas ng gate, huminto si Liwayway. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay hindi nanginginig. Nagdial siya ng isang numero. Hello, Attorney Reyes, sabi niya sa kabilang linya. Ang boses ay matatag. Si Liwayway Fernandez po ito. Huminto siya saglit, huminga ng malalim, at tinignan ang bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Attorney, handa na po ako. Ang silid ng hotel na tinutuluyan nila ay maliit at simple, malayo sa laki at luho ng bahay sa Calinaw Street.
Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakahinga si Liwayway ng maluwag. Ang hangin dito, kahit amoy aircon at hindi pamilyar, ay walang bigat ng mga matang mapanghusga. Walang tensyon na bumabalot sa bawat sulok. Ngunit ang kapayapaang ito ay hindi lubos na nararamdaman ng kanyang ina. Nakaupo si Aling Sinag sa gilid ng kama. Ang mga kamay ay magkapatong sa kanyang kandungan. Hindi mapakali. Mula nang dumating sila, hindi pa ito gaanong nagsasalita. Nakikita ni Liwayway sa mga mata nito ang pag-aalala, ang takot, ang pagkalito. Lumapit si Liwayway at umupo sa tabi ng ina. Hinawakan ng nanginginig nitong mga kamay. Inay, ayos lang po ba kayo? Tumingin sa kanya si Aling Sinag. Ang mga mata ay may namumuong luha. Anak, sigurado ka ba sa ginawa natin? Ang pag-aasawa ay sagrado. Paano na kayo ni Lino? Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Ito ang kanyang ina. Mapagtiis, mapagkumbaba, at laging iniisip ang sasabihin ng iba. Iyon ang henerasyong kinalakihan nito. Hinigpitan ni Liwayway ang hawak sa mga kamay nito. Inay, mas mahalaga po sa akin ang sasabihin ng puso ko kaysa sa sasabihin ng ibang tao. At ang puso ko po, pagod nang makita kayong sinasaktan at niyuyurakan. Mahinahon niyang sabi. At tungkol po sa pag-aasawa, sagrado po iyon, tama po kayo. Ngunit ang pagiging sagrado nito ay nangangailangan ng respeto, isang bagay na matagal nang ipinagkait sa atin. Napabuntong hininga si Aling Sinag. Pero anak, bahay pa rin nila yon. Nakikitira lang tayo. Hindi po. Putol ni Liwayway, ang boses ay matatag. Dito na niya kailangang ipakita ang lahat. Tumayo siya at kinuha ang maliit na baul na dala niya. Ang tanging bagay na mahalaga mula sa bahay na yon. Ipinatong niya ito sa kama sa harap ng kanyang ina at binuksan. Maingat niyang inilabas ang isang makapal na folder. Inay, gusto ko po sanang ipakita ito sa inyo noon pa. Pero hinintay ko po ang tamang panahon, sabi niya habang inilalabas ang isang dokumento. At sa tingin ko, ngayon na ang tamang panahon. Inilatag niya ang titulo ng lupa. Itinuro niya ang pangalan na nakasulat doon ng malinaw. Liwayway Jimenez Fernandez. Kumunot ang noo ni Aling Sinag. Kinuha niya ang kanyang salamin sa mata at sinuot ito. Paulit-ulit niyang binasa ang pangalan, tila hindi makapaniwala. Anak, ano ito? Bakit pangalan mo ang narito? Dahil sa simula pa lang po, atin ang bahay na yon, inay. Paliwanag ni Liwayway. Regalo po ito sa akin ni Itay bago siya nawala. Sa atin pong dalawa. Kasunod ng titulo, inilabas niya ang isang lumang sulat na medyo naninilaw na ang papel. Ito ang pinakatatago niyang yaman. At ito po ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi kahit kanino. Ito po ang habilin niya. Binuksan niya ang sulat. Huminga siya ng malalim. Bago nagsimulang magbasa, ang boses niya ay nanginginig sa pigil na emosyon. Aking munting Liwayway, panimula niya, binibigkas ang mga salita ng kanyang ama. Kung binabasa mo ito, marahil ay matagal na akong wala. Ibinibigay ko sa iyo ang bahay na ito, hindi lang bilang isang ari-arian, kundi bilang isang kuta, isang kanlungan para sa iyo at sa iyong ina. Ito ang magiging sandalan ninyo laban sa anumang unos ng buhay. Tumigil saglit si Liwayway. Pinunasan ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Nagpatuloy siya. Ipinapangako mo sa akin, anak, na iingatan mo ito. Iingatan mo ang inyong dangal sa loob ng mga pader nito. Ang kalahati ng bahay na ito ay maaari mong ibigay sa iyong mapapangasawa, ngunit sa isang kondisyon, kapag napatunayan na niyang karapat-dapat siya. Kapag nakita mong kaya kanyang ipagtanggol, kaya niyang mahalin ang iyong ina, tulad ng pagmamahal niya sa sarili niyang pamilya. Kung hindi, ang kutang ito ay mananatiling sayo at sayo lamang. Nang matapos niyang basahin ang liham,
Ang silid ay napuno ng kanilang mga hikbi. Niyakap ni Aling Sinag ang kanyang anak ng mahigpit. Ang lahat ng pag-aalala at takot sa mukha nito ay napalitan ng pag-unawa. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang bigat na pasan-pasan ng kanyang anak nang mag-isa sa loob ng maraming taon. Patawarin mo ako, anak. Umiiyak na sabi ni Aling Sinag. Patawarin mo ako kung naging bulag ako sa paghihirap mo. Shh, inay. Wala po kayong kasalanan. Sagot ni Liwayway. Hinahaplos ang likod ng ina. Humigpit ang yakap niya. Ang mahalaga po, magkasama na tayo ngayon at ipinapangako ko po sa inyo sa harap ng alaala ni Itay. Hindi na po kita pababayaan, inay. Hinding-hindi na. Sa gitna ng kanilang pag-iyak, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Liwayway sa ibabaw ng mesa. Sunod-sunod, tumingin siya sa screen. Lino calling, Lino calling, Lino calling. Hindi niya ito sinagot. Hinayaan niya lang itong tumunog hanggang sa tumigil. Pagkatapos, kinuha niya ang telepono, binuksan ang mensahe at nagsimulang mag-type. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Magkita tayo bukas sa opisina ni Attorney Reyes. Isama mo ang pamilya mo. Pinindot niya ang send. At sa pagpapadala ng mensaheng iyon, naramdaman niya ang huling hibla ng takot at pag-aalinlangan na tuluyang naputol mula sa kanyang puso. Ang opisina ni Attorney Reyes ay malamig. Hindi lang dahil sa aircon na nakatodo, kundi dahil sa bigat ng katahimikang bumabalot sa conference room. Sa buong biyahe papunta rito, hindi mapakali si Lino. Si Consolacion at Corina ay walang tigil sa pagbubulungan sa likod, nagpaplano kung paano nila pauuwiin sa katinuan si Liwayway. Ngunit para kay Lino, may ibang bumabagabag sa kanya, ang blangkong mga mata ng kanyang asawa kahapon. Iyon ang hindi niya maintindihan. Sa isang panig ng mahabang mesa na gawa sa mahogany, nakaupo si Liwayway at Aling Sinag, katabi ang isang lalaking nasa edad 40. Formal na formal sa kanyang barong, si Attorney Reyes. Walang mababakas na emosyon sa mukha ni Liwayway. Ang asawa niyang dati laging nakayuko ay ngayoy tuwid na tuwid ang upo. Ang mga mata ay nakatuon sa abogado. Tila isang reyna sa sarili niyang korte. Sa kabilang panig silang tatlo. Siya sa gitna, si Corina sa isang tabi, at ang kanyang inang si Consolacion na hindi mapakali sa pag-aayos ng kanyang bestida, tila handa para sa isang laban. Magandang umaga po. Panimula ni Attorney Reyes, ang boses ay kalmado at propesyonal. Salamat sa pagdating ninyo. Ipinatawag ko ang pagpupulong na ito sa kahilingan ng aking kliyente, si Jingata Liwayway Fernandez, upang klaruhin ang ilang bagay tungkol sa property na matatagpuan sa 143 Calinaw Street. Ano naman ang kailangang klaruhin? Agad na sabat ni Consolacion, hindi na nakapaghintay. Ang bahay na yon ay pag-aari ng anak ko. Kami ang pamilya. Sila lang ang nakikitira. Hindi na tinag si Attorney Reyes. Kumuha siya ng isang folder at maingat na inilabas ang mga dokumento mula rito. Inilatag niya ang mga ito sa mesa. Itinulak ng marahan papunta sa gitna para makita ng lahat. Ito po ang original certificate of title para sa nasabing property, paliwanag ng abogado. Ayon sa batas, ang pangalan na nakasaad sa dokumentong ito ang siyang kinikilalang nag-iisang may-ari. Dumukwang si Lino upang tignan. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Nakita niya ang pamilyar na selyo, ang mga pirma, at ang pangalan, nakasulat sa malalaking letra, Liwayway Jimenez Fernandez, single. Ano to? Halos pabulong na tanong ni Corina. Bakit pangalan niya? Baka peke yan. Hindi po ito peke, Miss Salazar, sagot ng abogado. Ito po ay authenticated copy mula sa Registry of Deeds. Ang property ay inilipat sa pangalan ni Ms. Fernandez bilang isang deed of absolute sale
mula sa orihinal na may-ari, ang kanyang yumaong ama, bago pa man sila ikasal ni Salazar. Parang may kung anong malamig na bagay ang bumuhos sa buong katawan ni Lino. Bigla niyang naalala ang pagiging abala ng kanyang biyenang lalaki sa mga papeles bago ito pumanaw. Ang mga usapan tungkol sa pamana na hindi niya pinansin dahil akala niya ay maliit na halaga lang. Pinagmasdan niyang mabuti ang pirma sa ilalim ng dokumento, ang pamilyar na sulat kamay ng ama ni Liwayway. Totoo ito. Sinungaling! Sigaw ni Konsolasyon. Tumayo ito at dinuro ang mga papeles. Imposible! Nilinlang niyo kami. Ginamit mo ang pera ng anak ko para bilhin ang bahay at ilagay sa pangalan mo. Wala pong ginamit na pera si Liwayway mula kay G. Salazar. Mahinahong tugon ng abogado. Ito po ay isang regalo, isang mana. Nawala na sa kontrol si Konsolasyon. Ang kanyang muka ay puno ng galit at hindi makapaniwala. Isang manloloko. Yan ang asawa mo, Lino. Isang ahas na inalagaan natin sa sarili nating bahay. Sa buong panahong iyon, nanatiling tahimik si Liwayway. Ngunit ngayon, dahan-dahan siyang tumayo. Mula sa kanyang bag, kinuha niya ang isang lumang liham. Hindi na niya ito binasa. Inilapag lang niya ito sa ibabaw ng titulo. Iyan po ang huling habilin ng itay. Sabi ni Liwayway, ang boses ay hindi tumataas, pero tumatagos sa kaibuturan ng bawat isa sa silid. Nakasulat po diyan ang dahilan niya at ang kondisyon niya. Tila yon na ang huling patak na nagpaapaw sa lahat. Si Consolacion na na-corner na at wala nang masabi laban sa mga ebidensya ay tila nabaliw sa galit. Itinuro niya si Liwayway, ang mga mata ay nanlilisik at isinigaw ang mga salitang magbabago sa lahat. Akala mo maloloko mo ako? Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa loob ng silid. Wag ako, Liwayway. Matagal ko nang naririnig na may kausap kang abogado sa telepono. Akala mo hindi ko alam na may binabalak ka? Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno. Sa silid, natigilan si Lino. Napako ang tingin niya sa kanyang ina. Natigilan si Corina. Pati si Attorney Reyes ay bahagyang nagulat. Dahil sa isang pangungusap, inamin ni Konsolasyon ang lahat. Hindi lang ang galit niya, kundi ang katotohanang matagal na siyang may hinala. At ang lahat ng kanyang kalupitan ay hindi lang dahil sa ugali. Mayroon itong intensyon. Ang pagharap sa katotohanan ay hindi lang tungkol sa kung sino ang may-ari ng bahay. Ito pala ay tungkol sa paglantad ng tunay na kulay ng isang taong kanilang pinagkatiwalaan. Ang sigaw ni Konsolasyon ay nanatiling nakabitin sa malamig na hangin ng opisina. Walang kumikibo, walang gumagalaw. Tila ang oras mismo ay natigilan sa bigat ng mga salitang binitiwan niya. Para kay Liwayway, ang pag-amin na yon ay isang kidlat na tumama sa isang madilim na kagubatan at sa isang saglit na liwanag, nakita niya ang lahat ng malinaw, ang bawat pangaalipusta, ang bawat patutsada, ang bawat pagpaparamdam sa kanya at sa kanyang ina na sila ay mga pulubi lamang na nakikinabang. Hindi iyon mga aksidente, hindi iyon simpleng kasungitan, iyon ay isang estratehiya. Isang kalkuladong kampanya ng paninira sa pagkatao, idinisenyo para panatilihin siyang maliit, para panatilihin siyang takot. Isang paraan para masigurong kahit kailan ay hindi niya maiisip na gamitin ang kapangyarihang hawak niya. Dahil alam ni Konsolasyon o kung hindi man ay matindi ang hinala na may alas si Liwayway at ginawa niya ang lahat para hindi ito kailanman mailapag sa mesa. Tumingin si Liwayway sa kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon, hindi galit ang nakita niya, kundi awa. Awa para sa isang babaeng puno ng takot. Takot na mawalan ng kontrol. Takot na mawalan ng kapangyarihan sa anak. Takot na mapalaya sa isang kahariang hindi naman pala sa kanya. Ang kanyang mga mata ay lumipat kay Lino. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ng kanyang asawa.
Ang pagkalito ay dahan-dahang napalitan ng isang masakit na pagkaunawa. Tila isang salamin na nabasag sa harap niya at ang refleksyon na nakikita niya ngayon, ang refleksyon ng kanyang sariling ina, ay isang halimaw na hindi niya kilala. Ang lahat ng taon na sinabihan niya si Liwayway na intindihin si Mama. Ang lahat ng pagkakataon na pinili niyang manahimik, ang lahat ng yun ay bumalik sa kanya, hindi bilang mga alaala, kundi bilang mga akusasyon. Totoo ba, Ma? Nanginginig na tanong ni Lino. Ang boses ay basag. Ang tingin niya ay hindi lumilipat mula sa mukha ng ina. Alam niyo na, pero hinayaan niyo lang. Hinayaan niyong tratuhin namin sila na parang basura sa sarili nilang pamamahay. Nahuli sa sariling bitag, sinubukan ni Konsolasyon na bawiin ang sitwasyon. Ang galit ay napalitan ng pagkukunwaring nasasaktan. Hindi mo naintindihan, anak. Ginawa ko lang ang lahat para sa'yo. Para sa pamilya natin. Ang babaeng yan, may balak siyang masama. Gusto niya tayong palayasin. Walang magpapalayas sa inyo kung naging mabuti kayo. Sigaw ni Lino. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, sinisigawan niya ang kanyang ina. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Kami. Ako ang nanakit sa kanila dahil sa'yo. Ako ang naging masama dahil pinaniwalaan kita. Hindi na kinaya ni Lino. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang malaking bato na dumagan sa kanyang mga balikat. Napaupo siya sa silya, ang mukha ay isinubsob sa kanyang mga palad. Ang kanyang malapad na balikat ay nagsimulang manginig. Una, mahina. Pagkatapos, malakas. Umiyak siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, isang hagulhol. Ang hagulhol ng isang taong nawalan ng lahat sa isang iglap. Ang hagulhol ng isang anak na nalamang niloko siya ng sarili niyang ina. Ang hagulhol ng isang asawang napagtantong winasak niya ang tiwala ng babaeng pinakamamahalin niya dahil sa sarili niyang kaduwagan. Nakatingin lang si Liwayway, walang emosyon. Parang nanonood ng isang pelikula na alam na niya ang katapusan. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinangarap niyang maging katuwang habang buhay, ay isa lang palang batang lalaki na nagtatago sa likod ng palda ng kanyang ina. At ngayon, ang batang iyon ay nawawala. Umiiyak dahil gumuho na ang kanyang mundo. Nang bahagyang humupa ang pag-iyak ni Lino, tumayo si Attorney Reyes. Inayos niya ang kanyang mga papeles, isang hudyat na tapos na ang usapan. Dahil pag-aari ni Genged Fernandez ang kabuuan ng property, sabi ng abogado, ang boses ay formal at walang kinikilingan. At dahil nais na niyang gamitin ang kanyang karapatan bilang may-ari, ang batas ay nasa panig niya. Tumingin siya sa pamilya Salazar na ngayon ay tila mga basang sisiw na walang masilungan. Bibigyan kayo ng aking kliyente ng 30 araw. 30 araw para kuhanin ang lahat ng inyong mga gamit at lisanin ang nasabing property ng mapayapa. Ang 30 araw na palugit ay parang isang sentensyang kamatayan na dahan-dahang ipinapataw sa pamilya Salazar. Ang bahay na dati puno ng maingay na paghahari-harian ni Konsolasyon ay napalitan ng ingay ng mga karton na ibinabagsak ng mga kasangkapang kinakaladkad at ng walang tigil na sisihan. Para kay Lino, ang bahay ay naging isang impyerno. Hindi na ito tahanan, isa na itong malaking bodega ng mga sirang pangarap. Araw-araw, naririnig niya ang kanyang ina na isinusumpa si Liwayway. Si Cory na naman ay laging may bagong reklamo tungkol sa hirap ng pag-iimpake. Sila ang gumawa ng gulo, pero sila pa rin ang nagmistulang mga biktima. Hindi na niya kaya. Ang bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya kay Liwayway. Ang hardin na inalagaan nito, ang kusinang laging may mainit na pagkain para sa kanya. Ang kanilang silid na ngayon ay parang isang malamig na puntod. Isang hapon, hindi na niya natiis. Kailangan niyang makita si Liwayway.
Kailangan niyang maipaliwanag ang kanyang sarili. Kahit hindi niya alam kung paano, nagmaneho siya papunta sa nag-iisang hotel sa kanilang bayan. Umaasang doon niya ito matatagpuan. "Good afternoon, sir. How may I help you?" Bati ng receptionist. "Nandito ba si Liwayway Fernandez?" Tanong niya. Ang boses ay desperado. Ngumiti ng propesyonal ang babae. "I'm sorry, sir. I cannot disclose any information about our guests." Asawa niya ako. Pilit ni Lino. Kailangan ko lang siyang makausap. Pakiusap. Tumingin ang receptionist sa kanyang computer. Nag-type ng ilang sandali. Ang ngiti sa mukha nito ay hindi nagbago. "I'm sorry, sir. We have specific instructions from the guest not to entertain any visitors." Parang isang suntok sa sikmura ang mga salitang iyon. Isang pader na sadyang itinayo ni Liwayway para hindi na siya makalapit. Bumalik siya sa kanyang sasakyan. Ang pakiramdam ng pagkatalo ay mas mabigat pa kaysa dati. Doon, sa loob ng sasakyan, kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang pangalan nito. Hira, mahal. Nagring ito ng ilang beses. Akala niya ay hindi na sasagutin. Ngunit sa huling ring, narinig niya ang boses nito. "Hello?" Ang boses na yon. Kalmado, malamig, walang bahid ng anumang emosyon na dati niyang kilala. "Hira, ako to," sabi ni Lino. Ang boses ay nagsimulang mabasag. "Hira, pakiusap. Mag-usap tayo. Kahit 5 minuto lang. Patawarin mo na ako. Alam kong nagkamali ako. Sobrang pagkakamali." Narinig niya ang isang buntong hininga sa kabilang linya. "Lino, napag-usapan na natin ito." Hindi pa. Hindi pa tayo tapos." Pilit niya. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Hira, aalis kami. Aalis kami sa bahay. Maghahanap kami ng sarili naming apartment. Tayo na lang. Tayo na lang ulit, Hira. Ibibigay ko sa'yo ang buhay na gusto mo. Ako na ang bahala. Ako na ang lalaban para sa atin. Pakiusap? Bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon." Ang kanyang mga salita ay puno ng pangako. Mga pangakong dapat ay matagal na niyang binitiwan. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Nang muling magsalita si Liwayway, ang boses nito ay malumanay. Ngunit ang bawat salita ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Lino. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang pagbabalikan. Lino. Hindi. Pinapatawad kita. Pagpapatuloy ni Liwayway. Pinapatawad kita sa lahat ng sakit. Pero hindi ko na kayang ibalik ang tiwala na winasak mo. At hinding-hindi ko nahahayaang saktan mo ulit ang nanay ko. Tapos na tayo, Lino. Tanggapin mo na. Click. Namatay ang linya. Naiwan si Lino na hawak ang cellphone, nakatitig sa kawalan. Ang sakit ay hindi na niya halos makayanan. Pakiramdam niya ay nalulunod siya at walang makapitan. Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na mali, isang ideya na makasarili. Ngunit para sa kanya, ito na ang huling baraha na maaari niyang ilaro. Si Aling Sinag. Ang mabait na si Aling Sinag. Ang babaeng kaya niyang saktan sa isang salita ay marahil ang tanging tao na may pusong sapat na malambot para kaawaan siya. Kinabukasan, inabangan niya ito sa labas ng simbahan pagkatapos ng misa. Nang makita niya itong naglalakad mag-isa, mabilis siyang lumapit. Nagulat si Aling Sinag, may bakas ng takot sa mga mata nito. "Alino." Walang sabi-sabi. Lumuhod si Lino sa harap ng kanyang biyenan, sa gitna ng daan, sa harap ng mga taong dumadaan. Hinawakan niya ang mga kamay nito. "Nay, pakiusap po." Umiiyak na, sabi ni Lino. "Kausapin niyo po si Liwayway. Sabihin niyo pong mahal na mahal ko siya.
Hindi ko po kayang mabuhay nang wala siya. Kayo na lang po ang pag-asa ko. Pakiusap po, Nay. Tulungan niyo po ako. Itinayo niya ang huling tulay para ayusin ang lahat. Ngunit ginawa niya ito sa pamamagitan ng paglalagay ng buong bigat ng kanyang kasalanan sa balikat ng taong pinakauna niyang sinaktan. Pagpasok ni Liwayway sa kanilang silid sa hotel, isang pakiramdam ng panandaliang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Galing siya sa paglalakad sa labas, bumili ng ilang mga gamit at paboritong merienda ng kanyang ina. Sa mga nagdaang araw, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbabalik ng kanyang sarili. Ang liwayway na hindi takot, ang liwayway na may kontrol sa sariling buhay. Ngunit ang kapayapaang yon ay biglang naglaho nang makita niya ang kanyang ina. Nakaupo si Aling Sinag sa silya sa tabi ng bintana. Nakatingin sa labas kung saan nagsisimula nang pumatak ang ambon. Ang mga balikat nito ay nangungunyapit at nang marinig nito ang pagbukas ng pinto, dahan-dahan itong lumingon. Doon nakita ni Liwayway ang mga mata ng kanyang ina, namumugto at puno ng luhang hindi pa natutuyo. Inay. Mabilis na lumapit si Liwayway, binitawan ang mga pinamili. Anong nangyari? Bakit po kayo umiiyak? May masakit po ba sa inyo? Umiling si Aling Sinag, sinubukang ngumiti ngunit nabigo. Muli na namang pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Wala anak, ayos lang ako. Hindi po kayo ayos, inay. Sabihin niyo po sa akin, may tumawag po ba? Tanong ni Liwayway. Ang isip ay agad na napunta sa pamilya Salazar. Marahang tumango si Aling Sinag. Huminga ito ng malalim, tila nag-iipon ng lakas para ikwento ang nangyari. Hindi tumawag, anak. Nagkita kami. At dahan-dahan, sa pagitan ng mga hikbi, ikinuwento ni Aling Sinag ang lahat. Ang pag-aabang ni Lino sa labas ng simbahan, ang bigla nitong paglapit, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pagluhod nito sa gitna ng daan, sa harap ng maraming tao na nagmamakaawa. Hawak niya ang mga kamay ko, anak. Sabi ni Aling Sinag, ang boses ay nanginginig. Umiiyak siya. Sabi niya, mahal na mahal ka raw niya. Sabi niya, ako na lang daw ang pag-asa niya. Napakiusapan daw kita na bumalik ka na. Naawa ako sa kanya, anak, pero hindi na natapos ni Aling Sinag ang sasabihin. Napahagulol na lamang siya. Niyakap ni Liwayway ang kanyang ina. Pinatahan niya ito, hinaplos ang likod, ibinulong na, okay lang po, inay. Shhh, nandito na ako. Ngunit habang ginagawa niya iyon, may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa kanyang kalooban. Isang bagay na mas malamig pa sa ulan na ngayoy lumalakas na sa labas. Ito na yon, ang huling hibla, ang huling-huling sinulid ng pag-asa na baka sakaling magbago si Lino, na baka sakaling maintindihan niya, ay tuluyan ng naputol. Hindi pa rin niya naiintindihan. Iyon ang katotohanang sumampal kay Liwayway nang mas malakas pa kaysa sa sigaw ni Lino noong araw na yon. Hindi pa rin niya naiintindihan. Ang gusto niyang ayusin ay ang resulta, ang pag-alis ni Liwayway, ang pagkawala ng bahay. Pero hindi niya gustong ayusin ang sanhi, ang sarili niyang kahinaan, ang pagpapabaya niya, ang kawalan niya ng paninindigan. At ngayon, sa huling desperadong pagtatangka, ginamit na naman niya ang pinakamadaling paraan. Ginamit niya ang kabaitan ng kanyang ina. Nilagay niya ang bigat ng kanyang pagkakamali sa balikat ng taong pinakauna niyang sinaktan. Umaasang ang malambot na puso nito ang magiging susi pabalik sa buhay na winasak niya. Kumala si Liwayway sa pagkakayakap at tumingin sa labas ng bintana. Ang ulan ay malakas na, humahampas sa salamin. Ang bawat patak ay tila luha ng langit para sa isang pag-ibig na sa mga sandaling iyon ay tuluyan ng namatay. Ang kaunting init na natitira pa
Sa puso niya para kay Lino, ang mga alaala ng kanilang masasayang araw, ang mga pangarap na minsan nilang pinagsaluhan ay tuluyan ng binuhusan ng malamig na ulan ng katotohanan. Wala na. Huwag na po kayong umiyak, inay. Sabi ni Liwayway, ang boses ay kalmado na ngayon. Isang nakakakilabot na kalma. Pinunasan niya ang mga luha sa pisngi ng ina. Hindi na po niya tayo guguluhin. Ako po ang bahala. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nang walang pag-aalinlangan, nagdial siya ng numero ni Attorney Reyes. Attorney, good afternoon po. Si Liwayway po ito. Sabi niya, ang boses ay matatag. Gusto ko lang po sanang i-confirm na tuloy po ang lahat. May sinabi ang abogado sa kabilang linya. Opo, sagot ni Liwayway. At may isa pa po sana akong idadagdag. Gusto ko na rin pong simulan ang proseso. Ituloy na rin po natin ang annulment. Ang huling salita ay binitiwan niya ng walang anumang panginginig. Ibinaba niya ang telepono. Ang huling araw ng 30 araw na palugit ay bukas na. Panahon na para bumalik. Panahon na para bawin ang dapat ay sa kanila. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na kimpal ng mga susi, mga bagong duplicate na ipinagawa niya. Ang metal ay malamig sa kanyang palad, ngunit sa puso niya may isang determinasyong nag-aalab. Ang ika-30 araw ay dumating kasama ng isang kalmadong umaga. Ang hangin ay malinis. Pagkatapos ng ulan kagabi, para kay Liwayway, ito ay hudyat ng isang bagong simula. Nakasakay sila ng taxi ng kanyang ina pabalik sa Kalinaw Street. Habang papalapit sila, mahigpit ang hawak ni Aling Sinag sa kanyang kamay. Ngunit si Liwayway, kalmado lang. Wala nang bakas ng takot o pag-aalinlangan. Ang babaeng bumabalik ngayon ay hindi na ang babaeng umalis 1 buwan na ang nakalipas. Huminto ang taxi sa tapat ng gate. Bumaba sila. Mula sa labas, ang bahay ay mukhang tahimik. Ngunit ang katahimikan nito ay iba na. Hindi na ito ang katahimikang nakakasakal. Ito ay katahimikan ng paghihintay. Ginamit ni Liwayway ang bago niyang susi para buksan ang gate at pagkatapos ang pinto ng bahay. Ang tunog ng pag-click ng lock ay tila isang deklarasyon. Pumasok sila. Ang sala, na dati puno ng mga muebles na pinili ni Konsolasyon, ay halos wala ng laman. May ilang mga nakabukas na karton sa isang sulok. May mga bakas sa sahig kung saan dating nakalagay ang mga aparador at sofa. Ang hangin ay amoy alikabok at alaala. At sa gitna ng lahat ng iyon, sa sahig, nakaupo si Lino. Mag-isa. Ang likod niya ay nakasandal sa pader. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Tila hindi niya napansin ang kanilang pagdating. Lino! Mahinang tawag ni Liwayway. Dahan-dahan itong lumingon. Ang lalaking kaharap niya ngayon ay ibang-iba sa Lino na kilala niya. Ang dati maaliwalas nitong mukha ay gusot. Ang mga mata nito ay malalim. Tila ilang taon ang itinanda sa loob lamang ng 1 buwan. Tumayo ito nang makita sila. Hira! Nay! Bati nito, ang boses ay paos. Hindi nagsalita si Aling Sinag. Dahan-dahan itong naglakad papunta sa kusina. Marahil para bigyan sila ng pagkakataong mag-usap o marahil ay ayaw na nitong maging bahagi pa ng anumang drama. Naiwan silang dalawa ni Lino sa gitna ng sala na halos wala ng laman. Ang espasyo sa pagitan nila ay tila mas malawak pa kaysa dati. Nakaimpake na kami, sabi ni Lino. Tila iyon na lang ang kaya niyang sabihin. Mamayang hapon, darating na ang truck para kunin ang mga huling gamit. Tumango si Liwayway. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Salamat. Hira, sabi ni Lino. Ang boses ay nagmamakaawa. Alam kong wala na akong karapatan. Alam kong huli na ang lahat. Pero gusto ko lang itanong. Gusto ko lang malaman. Huminto ito.
Tila nahihirapang isatinig ang tanong. Wala na ba talagang pag-asa? Ang tanong na yon ay nanatiling nakabitin sa hangin. Tinitigan siya ni Liwayway, hindi na gaya ng dati na may galit o sakit. Ang tingin niya ngayon ay puno ng isang malungkot na pagtanggap. Ang pag-asa, Lino, ay parang isang baso. Mahinahon niyang sinabi, sa bawat pagkakataon na hinayaan mong laitin nila si Inay, nabibitak ang baso. Sa bawat pagkakataon na nanahimik ka habang ako'y pinaparinggan, lumalalim ang bitak. Lumapit siya ng isang hakbang. Pero ng araw na yon, ng araw na isinigaw mo sa nanay ko ang salitang bobo dahil lang sa isang basag na pinggan, doon tuluyang nabasag ang baso. At may mga bagay, Lino, na kahit anong pilit mong pagdikit-dikitin, hinding-hindi na maibabalik sa dati. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Lino. Hindi niya ito pinunasan. Sinira mo ang pag-asa noong sinigawan mo, ang nanay ko, at pinili mong manahimik sa lahat ng pagkakataon. Pagpapatuloy ni Liwayway, doon ko naintindihan na ang lalaking pinakasalan ko ay hindi ang lalaking kayang maging kuta ko, kundi isa lang din sa mga bagyong kailangan kong pagtaguan. Wala nang masabi si Lino. Ang bawat salita ni Liwayway ay totoo, at ang katotohanan ay masakit. Mula sa kanyang bag, kinuha ni Liwayway ang isang folder. Sa loob nito ay mga papeles. Ang mga papeles para sa annulment. Iniabot niya ito kay Lino. Ano to? Tanong ni Lino, kahit alam na niya ang sagot. Para maging malaya na tayong dalawa, sagot ni Liwayway. Para makapagsimula ka ulit. At para makapagsimula na rin kami. Nanginginig na tinanggap ni Lino ang mga papel. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay parang bigat ng buong mundo. Tinitigan niya ang pangalan niya at ang pangalan ni Liwayway na magkatabi, na pinaghihiwalay ng mga salitang legal na hindi niya maintindihan, ngunit ang kahulugan ay malinaw na malinaw. Pagwawakas. Pirmahan mo na lang, sabi ni Liwayway. Ang boses ay hindi nag-uutos, kundi nagsasabi lang ng isang katotohanang hindi na mababago. Ipadala mo na lang sa opisina ni attorney kapag tapos na. Pagkasabi niyon, tinalikuran na siya ni Liwayway. Naglakad ito papunta sa malaking bintana na tanawang hardin sa likod bahay. Ang hardin na minsan ay puno ng mga rosas na alaga nito, ngayon ay medyo napabayaan na. Naiwan si Lino na nakatayo roon, hawak ang mga papeles ng kanilang paghihiwalay. Ito na ang dulo. Walang sigawan, walang sumbatan. Isang tahimik na pagtanggap na lang sa mga bagay na hindi na kayang ayusin. Narinig niya ang mga yabag ni Konsolasyon at Corina na bumababa sa hagdanan. Nakita nila ang eksena. Si Liwayway na nakatalikod sa bintana at si Lino na hawak ang mga papeles. Walang nagsalita sa kanila. Marahil, sa wakas, naintindihan na rin nila na wala ng anumang salita ang makakapagpabago sa nangyari. Lumabas si Lino ng bahay. Umupo siya sa hagdanan sa labas, binuksan ang folder at tinitigan ng linya kung saan kailangan niyang ilagda ang kanyang pangalan. Ang bawat letra ng pangalan niya ay tila sumisigaw ng kanyang mga pagkakamali. Ang pag-ibig na minsan niyang itinuring na dedumeno, ang babaeng akala niya ay laging nariyan para intindihin siya, ang tahanang hindi niya pinahalalagahan. Lahat ng iyon ay mawawala sa isang pirma lang. Ito ang kabayaran ng kanyang pananahimik. At ito na ang huling tunog ng nabasag nilang pagsasama. Lumipas ang ilang linggo. Ang bahay sa Calinaw Street ay unti-unting nagbago ng anyo at higit sa lahat ng pakiramdam. Ang dating bigat sa hangin ay napalitan ng amoy ng bagong pintura, ng nililinis na sahig at ng isang tunog na matagal nang nawala sa loob ng mga pader na yon. Ang dalisay na halakhak. Sa sala, abala si Liwayway at si Aling Sinag sa pagpipintura ng isang pader. Pinili nila ang kulay na cream, isang kulay na magaan sa mata at sa pakiramdam.
Pareho silang nakasuot ng lumang damit na puno na ng mga talsik ng pintura. Dahan-dahan lang, inay. Natatawang sabi ni Liwayway habang pinupunasan ng isang patak ng pintura sa sahig. Mukhang mas marami pa pong natatapon kaysa sa napapahid niyo sa pader. Aba, ikaw na bata ka, sagot ni Aling Sinag at sa isang mapaglarong kilos, ipinahid niya ang dulo ng kanyang paintbrush sa ilong ni Liwayway para patas. Nagtawanan silang dalawa. Isang tawang malutong, walang pag-aalinlangan at puno ng kalayaan. Habang nagpapahinga sila at umiinom ng malamig na juice, pinagmasdan ni Liwayway ang kanyang ina. Ang mga guhit ng lungkot sa mukha nito ay tila nabawasan. Ang dating laging nakayukong balikat ay ngayon, mas tuwid na. Sa kusina, ibang-iba na rin ang eksena. Doon si Aling Sinag na ang hari. Isang hapon, naabutan ni Liwayway ang kanyang ina na nagluluto ng paborito nilang adobo. Ngunit ang kakaiba ay hindi ang amoy ng niluluto, kundi ang kilos ni Aling Sinag. Kumikilos siya ng may kumpiyansa, walang takot, na baka may mabasag, walang pag-aalalang baka may magreklamo sa lasa. May mahina pa itong himig na sinasabayan habang naghahalo ng ulam. Iyon ang unang pagkakataon sa loob ng napakaraming taon na narinig ni Liwayway ang kanyang ina na humimig habang nagluluto. Napangiti siya. Ito ang tunay na kapayapaan. Ang kalayaang gawin ang mga simpleng bagay nang walang takot na mahusgahan. Isang araw, habang nag-aayos sila ng mga lumang gamit sa bodega, natanggap ni Liwayway ang isang tawag. Isang kumpanyang inaplayan niya online. Pagkatapos ng maikling interview sa telepono, sinabihan siyang tanggap na siya. Isang bagong trabaho, isang bagong simula. Inay, may trabaho na po ako. Masayang balita niya pagkababa ng telepono. Niyakap siya ng mahigpit ni Aling Sinag. Sinasabi ko na nga ba, anak, napakagaling mo. Ang Panginoon ay tunay na mabuti. Ang pinakamahalagang pagbabago na ginawa nila ay nangyari sa sala. May isang malaking espasyo sa pader na tila naghihintay. Ipinagawa ni Liwayway ang isang lumang litrato ng kanyang ama, ang paborito niyang litrato nito, kung saan ito ay nakangiti ng malapad, ang mga mata ay nangungusap ng kabaitan. Ipinalagay niya ito sa isang magandang frame na gawa sa kahoy. Magkatuwang nilang dalawa na isinabit ang litrato sa pader. Nang mailagay na ito ng maayos, sabay silang umatras para pagmasdan. Ang nangiti ng kanyang ama ay tila nagbigay buhay sa buong kabahayan. Tila sinasabi nito na, sa wakas, nasa tamang lugar na ang lahat. Napaluha si Aling Sinag, ngunit hindi dahil sa lungkot. Kung nakikita ka lang ng itay mo ngayon, anak, sigurado akong ipinagmamalaki ka niya. Nakikita po niya tayo, inay. Sagot ni Liwayway, hinawakan ng kamay ng ina. At sa tingin ko po masaya na siya. Naging isang ritual na para sa kanila ang umupo sa sala tuwing hapon, magkape, at tila nakikipagkwentuhan sa litrato ng kanyang ama. Ang bahay ay naging isang tunay na kuta, isang tunay na kanlungan. Isang hapon, habang nagdidilig si Liwayway ng mga bagong tanim na bulaklak sa hardin, may dumating na kartero. May iniabot itong isang sulat para sa kanya. Kinunutan niya ng noo. Sa panahon ng ngayon, bihira na ang nagpapadala ng sulat. Tiningnan niya ang sobre. Simple lang, puti. Nakasulat ang pangalan niya, Liwayway, walang apelyido. At sa likod, sa itaas na bahagi, nakasulat ang pangalan ng nagpadala. Lino. Biglang bumigat ang kanyang paghinga. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang piraso ng nakaraan na hindi niya inaasahang darating. Ilang sandali ring tinitigan ni Liwayway ang sobre sa kanyang kamay. Ang bigat nito ay tila hindi tugma sa manipis nitong anyo. Isang bahagi ng kanyang pagkatao ay gustong itapon na lang ito, huwag nang basahin, at magpatuloy na sa buhay na sinisimulan niya.
Ngunit may isang bahagi rin na nagsasabing kailangan niya ito. Kailangan niya ng isang formal na pagtatapos. Pumasok siya sa loob ng bahay. Naabutan niya ang kanyang ina na nanonood ng telebisyon. Hindi niya ipinakita ang sulat. Ayaw na niyang bigyan pa ito ng kahit anong alalahanin. Dumiretso siya sa likod bahay, sa hardin na unti-unti na niyang binubuhay muli. Doon, sa ilalim ng isang maliit na puno ng mangga, may isang upuang gawa sa yantok. Umupo siya roon. Ang hangin ay marahan at ang katahimikan ng hapon ay perpekto para sa sandaling iyon. Huminga siya ng malalim bago maingat na pinunit ang sobre. Sa loob ay isang piraso ng papel na katupi ng 3 beses. Kilala niya ang sulat kamay. Medyo magulo, pero pamilyar. Binuksan niya ito. Nagsimula siyang magbasa. At habang binabasa niya, ang boses ni Lino ay tila umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi na galit o nagmamakaawa, kundi isang boses na kalmado at puno ng pagsisisi. Liwayway, hindi ko alam kung babasahin mo ito, pero kailangan kong subukan. Huwag kang mag-alala, hindi ako manggugulo. Hindi ako hihiling na bumalik ka. Alam kong wala na akong karapatan dyan. Isinusulat ko ito para sa isang bagay na matagal kong dapat ginawa. Ang humingi ng tawad ng tama. Patawad. Patawad dahil naging duwag ako. Patawad dahil mas pinili kong maging isang anak kaysa maging isang asawa. Akala ko noon, ang pagiging mabuting anak ay ang pagsunod sa lahat ng gusto ni Mama. Hindi ko nakita na sa ginagawa kong yun, unti-unti kong winawasak ang sarili nating pamilya. Naging bingi ako sa mga hinaing mo at naging bulag ako sa mga luha ng nanay mo. Ang pinakamalaking kasalanan ko ay hindi ang pagsigaw ko. Iyon ay sintomas lang. Ang tunay na kasalanan ko ay ang aking pananahimik. Ang pananahimik ko sa tuwing binabastos kanila. Ang pananahimik ko noong dapat ay ipinagtanggol kita. Ang pananahimik na yon ang pumatay sa pagmamahal mo. At ngayon, naiintindihan ko na. Nasaan kami ngayon? Nakahanap kami ng maliit na apartment. Si Mama, nagbago na siya. Ang pagkawala ng lahat ay tila gumising sa kanya. Minsan, nakikita ko siyang tulala. At alam kong iniisip niya ang mga pagkakamali niya. Ngunit huli na ang lahat. Siguro, may mga aral talaga na natututunan lang sa pinakamasakit na paraan. Narinig kong may bago ka ng trabaho. Masaya ako para sa'yo. Masaya ako na ikaw at si Nanay Sinag ay payapa na. Karapat-dapat kayo sa lahat ng kapayapaan sa mundo. Salamat sa mga taon na tiniis mo ako. At patawad dahil hindi ko nasuklian yon ng tama. Hanggang dito na lang. Mag-ingat ka palagi. Lino nang matapos basahin ni Liwayway ang sulat, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa papel. Hindi ito luha ng sakit o ng panghihinayang. Ito ay luha ng paglaya. Ang lalaking nagsulat ng liham na yon ay ang Lino na matagal niyang hinintay na makilala. Isang Lino na may pananagutan. Isang Lino na marunong tumanggap ng pagkakamali. Ngunit dumating ito ng huli na. Maingat niyang tinupi ang sulat. Hindi niya ito itinapon. Itatago niya ito, hindi bilang isang alaala ng pag-ibig, kundi bilang isang paalala sa aral na natutunan niya. Inangat niya ang kanyang tingin. Sa di kalayuan, papalapit ang kanyang ina. May dalang 2 tasa ng mainit na tsaa. Ngumiti ito sa kanya. Mukhang malalim ang iniisip mo, anak, sabi ni Aling Sinag. Iniabot ang 1 tasa. Ngumiti pa balik si Liwayway, tinanggap ang tsaa. Iniisip ko lang po kung gaano na tayo kaswerte ngayon, inay. Umupo si Aling Sinag sa tabi niya. Inilagay nito ang kamay sa kanyang balikat, isang haplos na puno ng pag-unawa at pagmamahal. Tumingin sila pareho sa hardin na unti-unti nang namumulaklak. Handa ka na, anak? Mahinang tanong ni Aling Sinag. Tumingin si Liwayway sa kanyang ina.
Pagkatapos ay sa kalangitan na kulay kahel na dahil sa papalubog na araw, alam niya ang ibig sabihin ng tanong. Handa na ba siyang harapin ang bukas ng walang bigat ng kahapon? Ngumiti siya, isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. Opo, inay. Handa na po ako. Kinaumagahan, mas maaga pa sa karaniwang gising ni Liwayway, idinilat na niya ang kanyang mga mata, hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa isang pakiramdam ng pananabik. Dahan-dahan siyang bumangon, nag-ingat na hindi magising ang kanyang ina na mahimbing na natutulog sa kabilang silid. Nagtimpla siya ng 2 tasa ng mainit na kape at dinala ito sa balkonahe ng kanyang silid, isang lugar na dati bihira niyang puntahan dahil nagsisilbi lang itong tanawin ng mga kapitbahay. Ngunit ngayon, ito ang paborito niyang pwesto. Malamig pa ang hangin ng umaga at ang langit sa silangan ay nagsisimula palang magbago ng kulay. Mula sa malalim na kulay bughaw, unti-unti itong nagkaroon ng bahid ng kulay lila, rosas at kahel. Ang bayan ng pag-asa na minsan niyang itinuring na bilangguan ng kanyang mga pangarap ay payapang natutulog pa sa ibaba. Maya-maya pa narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita ang kanyang ina, may ngiti sa mga labi. Alam ko nang dito kita matatagpuan, sabi ni Aling Sinag. Lumapit ito at kinuha ang isang tasa ng kape na inihanda niya. Magandang umaga po, inay. Bati ni Liwayway. Magandang maganda, sagot ng kanyang ina. Umupo ito sa silyang katabi niya. Sabay nilang pinanood ang dahan-dahang pagliwanag ng mundo. Walang nagsasalita sa kanila. Sa loob ng ilang minuto, sapat na ang kanilang presensya para sa isa't isa. At ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng pag-unawa at pagmamahal. Naaalala ko noong bata ka. Basag ni Aling Sinag sa katahimikan. Lagi kang nauunang magising sa aming lahat. Aakyat ka sa bintana at hihintayin mo ang pagsikat ng araw. Sabi mo noon, ang araw ay parang isang pangako. Isang pangako na laging may bagong umaga. Napangiti si Liwayway. Nakalimutan ko na po yata ang pakiramdam na yon sa loob ng matagal na panahon. Pero ngayon, naaalala mo na, sabi ng kanyang ina. At mas maliwanag pa kaysa dati. Tumingin si Liwayway sa abot tanaw. Ang unang sinag ng araw ay sumilip na mula sa likod ng mga bundok, nagpinta ng ginto sa kalangitan. Ang bawat bahay, bawat puno ay tila nagising at binigyan ng bagong kulay. Ang pangalan niya, Liwayway. Ngayon lang niya naintindihan ng buo ang kahulugan nito. Hindi lang ito isang pangalan, isa itong estado ng pagkatao. Isang paglalakbay mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Ano na ang plano mo ngayon, anak? Tanong ni Aling Sinag. Huminga ng malalim si Liwayway, nilasap ang sariwang hangin. Magsisimula na po ako sa bago kong trabaho sa Lunes. Aayusin ko po ulit ng buo ang hardin ni Itay. At siguro po, balang araw, kapag handa na ako, susubukan ko pong magmahal ulit. Hindi takot ang narinig sa boses niya, kundi pag-asa. Tama yan, anak, sabi ng kanyang ina. Hinawakan ng kanyang kamay. Huwag mong isara ang puso mo dahil lang nasaktan ka. Ang mahalaga, natuto ka. Natuto kang mahalin muna ang sarili mo. Sa mga sandaling iyon, habang ang sikat ng araw ay tuluyan ng bumalot sa kanila, naramdaman ni Liwayway ang isang kapanatagan na hindi niya kailanman naramdaman noon. Ang mga sugat ng nakaraan ay naroon pa, ngunit hindi na sariwa. Ang mga ito ay mga peklat na, mga paalala ng kanyang katatagan, hindi ng kanyang kahinaan. Ang bahay na ito, ang kanyang kuta, ay hindi na lang isang gusali na gawa sa semento at bakal. Ito ay isang tahanan na itinayo muli mula sa pundasyon ng pagmamahal sa sarili, respeto at katapangan. Tumingin siya sa litrato ng kanyang ama na natatanaw mula sa bintana ng sala.
at sa kanyang isipan, tahimik siyang bumulong. Salamat, Itay. Salamat po sa kutang ito. Payapa na po kami ni Inay. At sa pag-angat ng araw sa kalangitan, isang bagong umaga ang nagsimula para kay Liwayway at sa kanyang ina. Isang umaga na tunay na sa kanila. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway, isang salaysay tungkol sa paghahanap ng lakas sa gitna ng pananahimik at pagtuklas ng tunay na kahulugan ng isang tahanan. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwentong ito ay malinaw. Ang pag-ibig na hindi marunong magtanggol ay hindi tunay na pag-ibig. At ang dangal ng isang tao ay isang bagay na hindi dapat isinusuko para lamang sa kapayapaan na huwad. Minsan, kailangan nating basagin ang mga bagay na nakasanayan, gaano man ito kasakit, upang makapagsimula ng isang buo at mas matatag na bukas. Ang tunay na tahanan ay hindi lamang isang istruktura, kundi isang lugar kung saan ang iyong pagkatao ay ligtas, iginagalang at minamahal. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Liwayway. Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang naging desisyon? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.